Ang Philippine Army ay ginamit ang mga bagong biling Atmos 2000 mula sa Israel. Nagsasagawa na ng iba't ibang exercise bilang paghahanda. Yan ang pag-uusapan natin, pero bago yan, kung bago ka lang sa aking channel, ay huwag mong kalimutang mag-like, subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell button para lagi kang updated sa mga bagong videos natin. Ang Combined Arms Training Exercise CATEX Katihan 2024 ay nagsimula na. Ito nga po ay pinangunahan ng isang live fire artillery exercise sa Crow Valley noong March 15, 2024. Dito nga po mga idol, ginamit at nagpakitang gilas ang Atmos 2000 self-propelled howitzer system. Kasama nga rin po dito ang M119 155mm towed howitzers. Isang battery nga lang po ng Atmos 2000 ang nagpakita at ginamit ng Philippine Army dahil kukunti lamang ang nasa inventory nito. Habang iba pang batteries ng Atmos 2000 ay nasa Visayas at Mindanao. Nangangahulugan lamang mga idol na kulang pa rin ang mga assets na ito para sa buong bansa. Kaya't ang Philippine Army ay nangangailangan pang mag-acquire ng additional na mga 155mm towed howitzers at mga self-propelled artillery systems. Maaari nga pong mapasama ang mga proyektong ito sa Horizon 3 sa kasalukuyan dahil kukunti pa lamang ang mga numero ng mga nasabing assets. Ang CATEX Katihan 2024 mga idol ay ang first ever large-scale exercise na layuning i-enhance ang overall effectiveness ng military at gain din upang establish ang secure at stable na foundation para sa national defense. Ang Atmos 2000 mga idol, autonomous truck-mounted howitzer system, ay isang 155mm 52 caliber self-propelled gun system na minamanufacture ng Israeli military manufacturer na Sultam Systems. Ang system nga po nito mga idol ay isang long-range, fast-moving, truck-mounted na may high firepower and mobility, rapid deployment, short response time at operable sa lahat ng terrain areas. Ang system nga po nito ay integrated ng fully computerized system na nagpo-provide ng automatic control, accurate navigation at target acquisition. Ang system nga rin pong ito ay ino-offer sa iba't ibang various gun barrel lengths simula 39 hanggang 52 caliber. Ito nga po ay upang ma-meet ang different customer requirements. Sa kasalukuyan mga idol, ang mga military operators nito ay ang Azerbaijan na may 6 na systems, Botswana na may 5, Cameroon na may 18, Denmark na mayroong 18, Pilipinas na may 12, Thailand na may 24, Rwanda na may 5, Uganda na may 6 at Zambia na may 6. Habang future operator naman nga po nito ang Colombia at Israel, habang potential operators naman ang Brazil, Poland, Romania, United States at Bulgaria. Mga idol, kinukonsidera nga po ang Atmos 2000 bilang isa sa pinaka-epektibo na modernong self-propelled howitzer system sa buong mundo. Kaya't swerte nga po ang ating bansa at nakabili tayo ng ganito ka-advanced na mga systems. Ngunit sa kasalukuyan ay kulang pa nga rin po ang mga units na ino-operate ng Pilipinas, kaya't dapat pa nga po itong dagdagan. Ang kakaunting units na unang binili ng Pilipinas ay hindi kayang i-cover ang buong bansa. Kaya't sana mga idol, ngayong Horizon 3 ay magkaroon ng additional na acquisition project para sa mga karagdagang Atmos 2000 self-propelled howitzer systems. Dito nga po natin masasabi mga idol na unti-unti nang magiging moderno ang mga kagamitan ng Philippine Army kapag napalitan na ang mga lumang ginagamit nito. Marami nga po ang nagsasabi na mga lumang mga towed howitzers lamang ang ino-operate ng ating bansa, kaya't kailangan na itong palitan ng mga self-propelled howitzers. Sang-ayon naman nga po tayo dito mga idol, lalo pat sa kasalukuyan ay pa-advancean na ng teknolohiyang ginagamit sa mga assets na ino-operate ng bawat bansa. Kayo mga idol, anong masasabi nyo? Comment down below for your thoughts and opinions. At yan nga lang po ang pag-uusapan natin ngayon mga idol. Maraming salamat sa panonood. Huwag nyo rin kalimutang mag-like at subscribe bilang suporta sa ating channel. Mabuhay kayo mga idol!